wala pang election period. So hindi po niya ito idineklara dahil hindi po ito binigay ng election period despite the funds being used for election campaign. So hindi po mabibigyan ng any reprimand ang senador kahit siya po ang gumamit ng pondo na ito, pero pananagutin yung tatlong individual na nagbigay ng mga 75 million of each of their own capacity dahil hindi rin po nila idineclare ito. Tama nga ba ito? Ito kasi magiging president ito, partner, for other people na gawin na naman ito. Kasi naalala, pinag-usapan nga natin yun. Si Camille Villar, umabot ng 3 billion pesos yung spending niya. Pero dahil nga wala nun ng campaign period, di ba? Di umano, 3 billion, no? Pero dahil hindi pa yung campaign period, hindi yun sinisita. So, pag-usapan natin to kasama ang isang election lawyer, Attorney Romulo Romy Macalintal, joining us this morning. Attorney Romy, magandang umaga po. Peter Atrica joining you this morning. Good morning po. Magandang umaga sa iyo, Rica and Peter, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Yun, Attorney Romy Mac. Talagang Yes, Peter. Opo, matagal na namin kayong pinapahanap eh. I-issuehan na nga namin kayo na subpoena. Sabi ko, si Attorney Romy Mac ang dapat nakausap dito kasi galing siya dyan. So, let's talk about this yung alam nyo, medyo namumuro na tong COMELEC sa maraming tao. Lagi nila natin naririnig yung, ito lang yung scope ng power nila. But diba? let's give them the benefit of the doubt. So, ito pong naging desisyon, ukol nga dun sa SOSE ni Marcoleta. Ito po ba merong basis legally, or is it one for please believe it or not, Attorney? Well, sa akin nga, it's one for the books, Dahil sa sinasabi nila, si Marcoleta ay hindi liable kasi at the time he received the contribution, he was not yet a candidate. Mm-hmm. Yun ang contention kasi meron tayong Republic Act 8436 as amended by 9369 na nagsasabi na yung mga nagpapile ng Certificate of Candidacy, hindi pa sila considered candidate, but they will only be treated as candidate upon the start of the campaign period. Wow. Okay. Kaya ngayon, na pagka nag-file ang isang bilyonaryo ng kanyang COC ng October, sige lang, gastos lang siya ng gastos. Walang pakialam ko. Kahit yung kalaban niya ay napakahirap, na walang magastos, nakatingala na lang yung kalaban niya na siya ay panay ang gastos niya kasi hindi naman binibilang yun. Dahil sa bibilangin lamang kapag nagsimula na sa February yung start ng campaign period. Opo. Yun ngayon ang nangyari dito kay Marcoleta. Sinabi niya na yung close to 75 million na galing sa tatlong donors ay natanggap niya noong before the start of the campaign period ng I think February yata yun. So kaya hindi niya sinabi kung sino yung mga nag-contribute. Kaya hindi daw liable. Pero nakakapagtaka naman, if you are not yet a candidate, bakit naman yung mga donors ay magiging liable? Ang donors, nagbigay sila before the start of the campaign period. And therefore, ang binigyan ng mga donors ay hindi kandidato. So, paano sila magiging liable? Ay ang sabi ng batas, yung mga donors na nagbigay sa isang kandidato dapat mag-report. Ay sila, nagbigay sila sa isang hindi pa kandidato. So, bakit naman sila magiging liable? Attorney Romy, yung hindi rin po kasi ni-report nitong tatlong donor, 'di ba, na sila'y nagbigay. Dahil din po ba? Bakit sila magre-report? O kasi hindi pa election period nung nagbigay. Hindi naman. Bakit sila magre-report? Ay nung mag-report, magbigay sila, ang binigyan nila ay hindi kandidato. Hindi pa. Hindi pa kandidato. Hindi sinasabi ni Marcoleta, di ba? Oo. Hindi ako kandidato. Pero natanggap ko yan. Attorney Romy Mac, ito yung dito papasok ngayon yung argumento ng iba na kung hindi yan donasyon para sa isang kandidato, hindi ba bribe yan sa isang kongresista? Well, that is another story. Yes. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, sabi ko sa kanila, ay election law. Kasi yan ang kaso niya . Yeah. Ngayon, kung gusto nila mag-file ng ibang kaso, ay di mag-file sila. Pa wala pa naman sila yung pinapile. Kaya sinasabi ko, bakit kung ano nung sinasabi ng mga bumabati ko sa kaso ngayon, di mag-file kayo ng panibagong kaso against Marcoleta. Pero in so far as the election law is concerned,
ay ito ay nakakatawa kasi yung principal hindi liable pero yung mga sila ang liable. Yeah, ito nga Parang yung 'di ba, yung napaka-popular ngayon sa social media na sinasabi na tinulungan ko lang yung akyat bahay eh. Bakit ako ngayon yung nasasakdal? Yan. Ang akin naman sabi diyan, what is sauce for the goose must be sauce for the gander. Yeah. What is sauce for Marcoleta should be sauce for the donors. Yes. If Marcoleta is not liable, then so with the donors. Oo, makes And sense. vice versa. Opo. Ang tinitingnan ko dito, Attorney Romy Macno, yung magiging presidents nga ito, nagagawin ito ng lahat ng mga susunod na Ay tatakbo. talagang magagawin, Rica. Yan talaga namang, hindi lang naman gagawin, ginagawa na yan. At even if we're seeing this happening, Attorney, wala naman din magawa ang COMELEC Walang dahil magawa. outdated yung batas Oo, natin. Kasi yung batas na yan, crazy law yan. Yan ay napaka tawag doon, parang panluloko sa taong bayan. Magpapile ka na COC mo, hindi ka pa kandidato. Pero bakit? Sabi ko nga, kung hindi ka pa kandidato, bakit a lot of petitions for disqualifications are filed? If you are not a candidate, how could you be disqualified as a candidate when you are not yet a candidate? So dapat siguro yun actually, may ginagawa na kami mga pag-aaral dyan and one of these days, baka naman maipile namin sa Korte Suprema ang tungkol sa issue ito na dapat this should be revisited. Na po pwede ba yung mga ganyang uri ng batas na parang very discriminatory? No, na at saka isa pa, it does not make the playing field equal. Kasi yung mayayaman, sobrang gagastos sila. Yes. Nakatingala na lang may mahirap na kandidato na wala silang magawa. So yun dapat siguro ang dapat na pag-aralang mabuti sa bagay na ito. Ang pag-amyenda po ba ng batas ng COMELEC, Attorney, ay Kongreso pa rin ang mag-aayos po? Ay hindi naman gumagawa ng batas ang COMELEC. Gumagawa lang sila ng resolution to implement the law. Sila lamang ang tagapagpatupad, gagawa sila ng rules para ipatupad yung batas. Opo. At hindi naman nila pwedeng gumawa ng resolution na labag o taliwas doon sa batas na yun. Opo. So, Pag sinabi ng batas na hindi ka pa kandidato, yun ang magiging resolution din nila. Kaya ang pag-amyenda po talaga nito ay magfo-fall sa Congress po, ano? Yes, sa Kongreso, sa ating lower house, then sa ating Senado, then it will be signed by the President. Okay. Alam mo, Liga, tsaka Peter, ang inaalala ko rito, iyan kasi yung mga premature, wala na daw premature campaigning, ay applicable na rin sa barangay election. Ala. Kaya kapag ang barangay candidates ngayon nag-file sila ng COC, hindi pa rin sila considered candidate kundi at the start of the campaign period. Kaya gagayahin yan ng sa barangay. Kasi may decision ng ating Korte Suprema recently na yung applicability ng batas na yan ay dapat parang i-apply na rin sa barangay. And that's a very dangerous precedent ka, no? Dahil sa maging itong mga dapat na mga barangay na ito na dapat pinagkakasundo-sundo, kaya kami barangay na yan, magkakilala sila, ay masyado naging politika na ang nangyayari dyan. At dahil dito sa nangyari ito kay Marcoleta, lumalabas, abay, pwede pala silang gumastos katulad ng mga kandidato sa national and regular elections. Okay. Himayin natin ng konti, Attorney Romy Macan. Ang SOSE is Statement of Contributions and Expenditures. So in the case of Marcoleta po, wala siyang i-submit na Statement of Contributions. Correct? Wala siyang gano'n. Meron po ba siyang sinubmit na expenditures? Meron, I'm sure meron silang sinabit na expenditures. Hindi ko lang nakita kasi ang nakita lang na nasa website lang ng COMELEC, yun lang front page ng kanyang SOSE, yung pinaka-summary, na meron siyang natanggap na contributions, expenditures, pagkatapos yung sinabi niyang expenses, may mga enumeration naman siya ng mga expenses. The point being, Attorney Romy Mac, kung meron siyang statement of expenditures, na yun yung E ng SOSE, so pwedeng ibanggayan saan nanggaling yung expenditures? Yes, yun talaga ang mangyayari doon, Diba? saan nanggaling yun. Kaya lang ang problema, sasabihin kung ako yung donors, abay malay ko kung saan niya ginamit. Kasi binigay ko sa kanya yun. Hindi pa naman siya kandidato noon Dapat hindi rin ako liable. Aba, titingnan ko rin yung salin ni Marcoleta.
Oo, dapat doon ngayon papasok yung pagtingin mo ng salain. Oo, Saan kasi nanggaling ang kung pera mong yan? kapos naman, di ba? Pwede ko pala gamitin yun. Mas mataas pa yung donation sa network ni Marcoleta, attorney. Kaya nga. So, ibig sabihin nun, parte, bahagi, nung contribution sa kanya, ginastos niya during the campaign period. Yes, oo. Di po ba? So, tama yun, ano ha. So, doon ang papasok yung kanyang salain na saan ang galing yan. Dapat siguro kasama rin yan kung yan hindi contribution, ano ha, na sinasabi. Kaya medyo marami pang mga issue na lalabas sa bagay na yan. Oo. At hindi lamang yung magtatapos dyan sa issue ng mga election laws. Kundi there are other laws na po pwedeng ma-involve pa dyan, ano ha. Yung sa mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act natin, yung sa Civil Service Law, and many others. Pero ang problema kailan kaya mangyayari yun? At saka, saang venue po ba tayo magsusumbong dito? Saan Kasi, pa mga venue? dahil sinabi na ng COMELEC na wala kaming magagawa dito. Ito na ang aming resolusyon dito. Well, talaga ngayon ang mangyayari lang sa COMELEC. Wala kami magagawa. If you want to pursue a case against him, then pursue a case against him. Pero so far as COMELEC is concerned, as the facts are given here, as the facts are established, hanggang dito lang kami. Pero ang hindi ko lang matanggap nga ay yung hindi liable si Marcoleta, pero liable ang kanyang donors. Yeah, sina Mike Defensor. Yun ang hindi ko lang matanggap doon dahil kung yung donors nga ay hindi pa kandidato si Marcoleta, ibig sabihin, hindi applicable yung Section 699. Kasi nasabi lang sa Section 99, a person who makes a donation to a candidate must report the donation. Paano nga siya magre-report hindi pa kandidato? Binigyan. Medyo... Nagbigay na lang, nadali pa. Opo. Attorney Romy Mac, unang-una, there is something fishy. I think, medyo amoy lutong-luto. Amoy tuyo. Amoy tuyo. Pangalawa nga po, di ba, tama naman na bakit mo kakasuhan yung nagbigay ng tulong, yung mismong umakyat ng bahay ay walang kaso. Wala kaso. Di po ba? I mean, let's call a spade a spade. Dahil yung decision din doon sa kaso naman or yung issue laban kay Chis Escudero di ba? Ganun din yung pinag-uusapan doon na may nagbigay sa kanya. Teka, hindi personal naman yun hindi naman yung contractor yun may personal. Pero at least yun mayroong disclosures kung sino. So yun medyo may lusot pa rin na masasabi doon dahil sa may talagang dinisclose yun kung sino ang nagbigay ng donation at saka kung ano ang liability ng nagbigay ng donor. So, dapat po bang may mag-file ng complaint sa Korte Suprema para po mabigyan pa ito ng iba yung investigasyon? Well, hindi na sa Korte Suprema kundi sa other agency kung may mga criminal cases na hinaharap. Pero ang sa akin kasi, ang gusto naming questionin dito, yung existing law na hindi ka pa considered as candidate at the start upon the filing of your COC. Tagal na niya, attorney. Di ba? Matagal na nga yan. Lagi natin pinag-uusapan yan. Pero may mga nakikiusap nga sa amin, lalo sa akin, na talagang they are very concerned about this matter. Na talagang ang pangit ng batas na yan, na sinasabi, alam mo kasi kaya ginawa yung batas na yan, noong sinabi ng yung unang draft ng batas, yun nga, pag nag-file kayo, pwede counted agad ang expenses. Maraming siyempre, mga lawmakers na nagreklamo. O sige, para hindi na lang kayo magreklamo, ito at the start of the campaign period na lamang bibilangin. Opo. What made them so privileged? Pang masyado, kung talaga bang gusto mong magkatrabaho, you should sacrifice, di ba? Kung talagang clear ang conscience mo, huwag kang gagastos kung hindi doon lamang sa start of the campaign period. Ang problema dyan kasi, lagi na ibang mga kandidato dyan gusto makalabang sa kalaban. Kaya gano'n na nangyayari dyan. Oo, alam nyo naman tayo, maraming Pilipino sa atin, mga very parent, magulang talaga So, parent mo sa... 2028. Pinag-uusapan natin ng 2028. Ngayon pa lang Attorney Romy Mac, ngayon pa lang may mga pumuposisyon na at gumagasta na sa mga influencers. Oo, totoo yan.
Paano sabi yun? Paano yun? Hindi. Yung mga ibang pumuposisyon na for 2020. Fumifreni na sa influencers, Oo. attorney. Pumuposisyon Aba, na. syempre. Yung mga influencers ba, hindi naman lahat, hindi naman libre yan. Hello. Oo, tama. Oo. Pero yan. wala pang campaign period, kahit na gumasta ng 1 billion yan, not counted. Walang kwenta, walang bilang yun. Kahit nga mag-file ng COC, wala pang bilang eh. Kaya siguro dapat mabago talaga natin batas. At saka siguro yung pananaw ng taong bayan, na lalo yung mga botante, na dapat malaman nila na sila yung pinagsasamantalahan. Yung kailang talino, yung intelligence nila, yung kailang mga karapatan, pinagsasamantalahan ng mga taong ito. Kasi para bang indoctrination na talagang yung isipan nila ay binubula talagang sinisiksik agad sa isipan nila ang pangalan ng mga kandidatong ito na hindi naman karapat-dapat. Sana yung mga botante natin ay matuto na. Totoo Na po. talaga kayang hindi lamang pera ang pinag-uusapan dito kundi yung ating kabutihan. Opo. Lalong-lalo na itong mga nangyayari ngayon sa ating Exactly. bansa. Dito natin makikita kung magaling ang leader, dapat talagang maayos ang takbo ng bansa natin. Ay, Dito nako. natin dapat malaman ng mga botante na ito pala itong ganitong uri ng krisis dapat magbukas sa isipan ng ating mga botante na sa isang bansa kailangan ng malakas na leader at matalinong leader. Parang sumakit yung Yan. likod ko, Attorney Romy. Doon, buhat na buhat ko yung buhay ko eh. Talagang parang Parang Well, maramdaman ng yung gobyerno tunog dito. ninyo, Attorney Romy Mac, parang plug eh. Parang infomercial eh. Hindi, talaga nga. Attorney, salamat at Minsan kasi talagang nakakasakit ng damdamin eh. Opo. Na yung mga inaasahan nating mga leaders na dapat naririyan ay hindi natin maramdaman yung kanilang naku. tunay na pamalasakit sa ating bansa. Hindi naman lahat, pero may mga areas na talaga makikita natin yung Tama mga po. leaders sila talagang mahuhusay. At Yes. nakakaingit. Ay, naku. Nakakaingit ang lugar na gano'n. shout out sa Singapore. Galing. Nako. Di ba? Maraming salamat Yes. at Thank you, Attorney. Pero dito Oh. rin sa bansa natin, sa mga ibang mga local government officials natin, may mga ipagmamalaki ka rin. Ay, Meron din naman. yung yung camera, ang ganda ng mga performance nung nung mga ilang congressman, lalo na si Congresswoman Jerville Jinky Luistro. Jinky Luistro, of course si Laila de Lima, Chel Jokno. Yeah. Oo, At saka yung mga local leaders in the likes of Yes. Pico Soto. Naku. Ayan, very yan good. Kung alam mo, sa akin lang naman, napag-usapan lang. Like, alam mo kung qualified yan, tumakbong presidente. Nako, Baka palagay ko, patok na patok yan. okay. Maraming salamat, Ay, maraming Attorney salamat Romy din, Mac. Thank you, Always Attorney. a pleasure. Sorry, Fascinating. Advance Happy Easter sa inyo. Ayan. Sa Sige po. Sa inyo rin Salamat. po. Thank Okay, you. Thank you po. Ang ating election lawyer si Attorney Romulo Macalintal, Romy Mac, ating nakausap ngayon. Paulit-ulit natin pinag-uusapan to partner eh. Yung gastusin